Naku! BBM at Sara mas lalala pa ang tensyon ayon sa hula at BBM posibleng mapapababa raw sa pwesto sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa politika ng Pilipinas na naglabasan ng iba't ibang hula at pagbabasa ng tarot card para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa patuloy na bangayan ng dalawang panig, ano kaya ang sinasabi ng kapalaran? Mga hula ba itong nagkatotoo na o mangyayari pa lamang? Yan ang ating aalamin. Ayon sa isang kilalang tarot reader na si Ate Windra na napapatunayan ng tumpak ang kanyang mga nakaraang pagbabasa, ay may nakakabahala siyang nakikita sa hinaharap ni BBM. May isang tao na ayaw siyang pababae. Ang higpit, ang hirap kasi itong taong to kasama niya at malapit sa puso niya. Pahayag ni Ate Windra. Sinabi rin niya na may mga tao sa paligid ni BBM na gumagamit ng lahat ng paraan, pera at kapangyarihan upang mapanatili siya sa pwesto. Ngunit may isang malalim na babalang ibinigay ang kanyang mga hula. They are reaching for the power, for the gold. They are using, bakit? They are using all the money. But unfortunately, tao ang magdidesisyon. Ang tanong na laging lumilitaw, kailan bababa si BBM sa pwesto? Ayon sa mga hula, hindi malinaw kung kailan ito mangyayari. Subalit may mga palatandaan na kailangang abangan. May mga darating na mga tao or darating na problema na maaaring marirealize niya. Dagdag ni Ate Windra, paano nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng comprehension si BBM sa mga tunay na hamong kinakaharap ng kanyang administrasyon. Ayon rin kay Ate Windra, ang mga hula niya patungkol kay Vice President Sara Duterte ay nagsimulang magkatotoo makalipas ang halos isang taon mula ng kanyang pagbasa ng tarot. Ipinahayag niya na marami ang natatakot sa kanyang mga prediksyon, ngunit iginiit niyang wala siyang intensyon na maging one-sided, kundi ipinapahayag lamang niya ang kanyang nababasa sa baraha. Marami na rin umano ang nagkomento sa kanya tungkol kay Sara Duterte at bagamat may pangamba siya sa kanyang mga hula, naniniwala siyang ang mga ito ay may basehan. High official na may problemang pangkalusugan. Isa sa mga nakakabahala at nakakapagtakang prediksyon ay tungkol sa isang high official na may malaking problema sa kalusugan. Tapos may isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. So, hindi ko alam kung hanggang saan yung aabot, no? Yung kanyang pagiging critical. Yun. May babala ang mambabasa tungkol sa kondisyong ito. Kailangan mag-ingat na siya. Malamang nandiyan ang ICU. Parang gano'n ang mga issue. Sino nga ba ang tinutukoy na opisyal na ito? Ito ba ay isa sa mga pinakamataas na leader ng bansa? Mga hula na nagkatotoo. Bago dumating ang taong 2025, ang tarot card reader ay may mga nahulaan ng tila nagkatotoo. Ang first and second quarter natin, hanggang bago mag-eleksyon, very critical tayo kasi magkakaroon niya ng, sabihin mo ng, ito na yung pagkakataon nila na para i-down ang isa o kaya yung isa naman i-down din yung isa. Maglalaban na sila ngayon mag-hurl na ng kumbaga mudslinging na ngayon talaga. Idinagdag pa na magiging isang special election period ito kung saan magiging paramihan ng kakampi at numbers game sa mga halalan. Matatandaan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC, isang hakbang na itinanggi ng administrasyon ni Pangulong Marcos na sila ang may pakana. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, marami ang naniniwala na bahagi ito ng mas malawakang hakbang upang pabagsakin ang isang kampo habang pinalalakas naman ang isa. Ang pangyayaring ito ay tila nagkatotoo sa hula na bago ang eleksyon sa 2025, magkakaroon ng matinding banggaan kung saan may isang ida-down habang ang isa naman ay ida-drag sa kontrobersya. Ngayon, sa tinatawag niyang special election period, kitang-kita na nagiging paramihan ng kakampi ang laban. Ang mga dating magkaalyado, nagkakawatak-watak. Ang mga dating magkakalaban, biglang nagkakaisa para lamang mapanatili ang kapangyarihan. Habang papalapit ang halalan, mas lalong umiinit ang sitwasyon. Ang tanong, sino ang tuluyang babagsak at sino ang uusad sa gitna ng kaguluhang ito? Sa gitna ng lahat ng mga hula at pagbabasa, may isang bagay na higit sa lahat ang hinahanap ng mga mamamayan. Pagkakaisa. Ang pagkakaisa talaga, nandyan ang buhay ng isang bansa. Nandyan ang
ang kapalaran ng isang bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mamamayan ang naghihintay sa sinasabing malaking peaceful rally sa 2025. Sa kabila ng mga kumakalat na balita na fake umano ang imbitasyon sa rally, patuloy na umaasa ang mga mamamayan na magkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang boses. Mga anomalya sa lower house. Hindi lang ang kapalarang pampolitika ng dalawang leader ang nahulaan. May nangyayari rin sa lower house na nahulaan niyang muli. Marami pang anomalies ma-unearth sa ating lower house. Bago. Hindi pa ito lumalabas. Marami pang lalabas. Ayon sa ibang hula, ang mga anomalyang ito ay maaaring makaapekto sa magkabilang panig ng political division. Matatandaan na noong Pebrero 2025, naghain ng reklamo sa Ombudsman laban kina House Speaker Martin Romualdez at 3 iba pang mambabatas dahil sa umano'y hindi autorisadong paglalagay ng 241 bilyong piso sa 2025 national budget. Ang reklamong ito ay naglalayong papanagutin ang mga nasabing opisyal sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa falsification ng mga dokumentong lehislatibo. Ang mga pangyayaring ito ay tila nagpapatotoo sa hula na maraming anomalya ang matutuklasan sa mababang kapulungan bago ang eleksyon na maaaring makaapekto sa magkabilang panig ng political division. Bukod dito, noong Disyembre 2024, naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo at paghadlang sa investigasyon ng Kongreso. Ang reklamong ito ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng mga pangunahing leader ng bansa. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng mga anomalya at kontrobersya sa loob ng pamahalaan na maaaring makaapekto sa political landscape ng bansa habang papalapit ang eleksyon. Sa huli, isang mahalagang mensahe ang lumalabas mula sa mga hula at pagbabasa. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Yung mga tao na naglagay sa iyo sa kapangyarihan ay merong katutubong kapangyarihan at karapatan na tanggalin ka sapagkat sila ang naglagay kung hindi mo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kailangang tandaan ng mga nasa pwesto na ang tunay na lakas ay nakasalalay sa tiwala at suporta ng taumbayan. Bagamat maraming hula ang tila nagkatotoo, dapat nating tandaan na ang hula ay walang siyentipikong batayan. Ang mga ito ay nakasalalay lamang sa interpretasyon at paniniwala ng mga tao. Ginagawa ito para sa entertainment at hindi dapat gawing basehan ng mahahalagang desisyon o ng pag-unawa sa mga pangyayari sa bansa. Ang mga political na issue ay dapat suriin batay sa mga katotohanan at datos, hindi sa mga hula ng tarot reader. Ang demokratikong proseso ng pagboto at pagpapahayag ng saloobin ang tamang paraan upang ipakita ang ating paninindigan, hindi ang pagtitiwala sa mga hula at prediksyon. Sa darating pang mga taon, maraming hamon ang haharapin ng ating bansa. Dapat tayong maging mapanuri sa mga balitang ating naririnig at nakikita. Huwag basta maniwala sa mga balitang walang matibay na batayan. Ang politika ng Pilipinas ay hindi dapat nakasalalay sa mga hula ng tarot reader, kundi sa aktibong participation ng mga mamamayan sa demokratikong proseso. Mag-isip ng malalim, magsuri ng mabuti, and maging responsable sa pagpapalaganap ng impormasyon. Dahil sa huli, hindi ang mga hula ng tarot reader ang magdedesisyon sa kapalaran ng ating bansa, kundi ang kolektibong aksyon ng mga Pilipino na nagmamalasakit sa kinabukasan ng Pilipinas. Alin sa mga hula pa kaya ang mangyayari? At mas titindi pa kaya ang sitwasyong political sa Pilipinas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.